po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yon? Attorney Harold Respicio nagsalita na. Nagsampa ng kaso sa Korte Suprema. Ngayong araw nga ay nagsampa ng kaso sa Korte Suprema si Attorney Harold Respicio. Dito ay kanyang nilinaw na noong taon 2024 bago mag-eleksyon ay dumulog umano sa COMELEC si Attorney Pisaras upang mag-courtesy call sa kanya. Si Attorney Pisaras ay tumatakbong kongresista sa 1st District ng Bohol at ito kauna-unahan niyang pagtakbo bilang kongresista. Pero agad raw tinanong ni Garcia kung ilan ang mga botante ng kanyang distrito. Agad naman sinagot raw na ni Attorney Pisaras na umabot ang 300,000 botante. At agad umanong sinabi ni George na kinakailangan itong makakuha ng 300 milyong piso para manalo sa kanyang distrito. Agad na nagtataka si Attorney Harold Respicio kung bakit kailangan ng ganitong kalaki na halaga upang manalo. Ano umano ang ibig nitong sabihin? Ngayon ay formal nang isinampa ng mga ito ang reklamo laban kay Garcia. Ating panoorin ang komento ni Attorney Harold Respicio. Sasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat ng pandarayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-courtesy call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yon? Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Atty. Pisaras na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa mga kandidato noong nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nadalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para matalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi mo nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong sa laki na nasa isang bank account, na nasa isang lugar, na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa COMELEC. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pisaras. Nandoon po sa loob ng petisyon. Ito po ay isinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mo kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Kasama po dyan yung maling paggamit ng COMELEC ng version na software doon sa automated counting machine. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung daya na inyong ginawa? Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba sa version 3.5 yung daya na inyong in-implement? Ganon din po ang maling pag-implement ng COMELEC pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Ang sagot na lang po ay nasa inyong kumanga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanakutin po namin kayo sa Supreme Court. Kasama po sa prayer namin na ipanispa si Chairman George Garcia dahil karapalan po ang ginawa nilang mga paraan ngayong nakaraang eleksyon na ito. Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos na eleksyon? Hindi po ba ang COMELEC, ang Commission on Elections? Sino po ang nagpapampose ng Commission on Elections? Mga commissioner na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagdidepensa ng mga palisiya na kanyang isinagawa. Kung meron mang tao
mga ganitong anomalya. Natignan nila itong mga aligasyon ni Atty. Pisaras kasi garapalan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia. Gumamit sila ng illegal na equipment sa pag-transmit. Gumamit sila ng illegal na software. Hindi po ba yan paglabas sa ating omnibus election code? Dapat po, kung meron ng taong dapat makulong ngayon, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Ano po ang pruweba doon sa conversation ninyo ni May witness tayo. Sa tingin po ninyo, ang ibig sabihin doon ay perang bigay kay chairman, hindi po pera para sa pag-campaign funds? At tatay, hindi ko maintindihan ano bakit niya sinabi yun. Pero ngayon, naintindihan ko na. I was shocked. I literally fell off my seat. Nahulog ako sa upan ko. Yan ang tone ng pagkandak ng eleksyon. Pera-pera. Hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga aligasyon, mga kababayan. Dahil kapag pag-aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia, parang lumalabas. Kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality, 1,000 kada isa. Kung kukumpitin nyo po, mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground. Kung ikaw ay nangangampanya, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa Comelec o bumili ng tigpa 5,000 pesos na boto? Eh nalugi pa yung mga gustong magbenta ng boto na ating mga kababayan. Asisihin nyo, si Chairman George Garcia, sila ang yumaman. Siya ang gumawa ng illegal. Pero pag-isipan nyo po ng mabuti. Kasi marami po ang nagsasabi na maraming mga nangampanya ngayong eleksyon na ito na hindi na nag-effort na mangampanya. Hindi na rin po silang mag-effort na bumili ng boto. Dahil everything comes together po. Kung totoo po ang alegasyon ni Atty. Pisaras, ang lumalabas po, mas economical para sa isang mandarayang politiko at kandidato na bayaran na lang ang Comelec para dayain ang eleksyon at para manalo ka. Huwag kang mangumpanya. Huwag ka nang magtataporma. Huwag mo nang kumbinsihin ang taong bayan. Huwag mo nang ipakita ang iyong karakter. Magtakaw ka na lang pag nakaupo ka at sa susunod, bayaran mo na lang ang Comelec. Witness ko si Atty. Harold, expert witness. Ako po ay mag-witness doon sa kaso dahil gusto ko pong patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machines ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangan ipaliwanag ni Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software. Kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit ka ng data mula sa automated counting machines papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Atty. Pisaras na bakit po sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po, lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalinong utak para mag-derive ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia, nandaya po ba kayo? What is involved here is the national interest. The right of every Filipino to elect their official. Ngayon, wala nang ganon. Kahit na lang sa sino binabayaran. O lumabas na lang, elected official na. The evidence wala. The responsible people should be. Definitely maraming irregularities na na-observe. Number one, yung maling paggamit ng software.